Hello po mga kapatid, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga. Anumang oras po na nakakarating at makakarating po sa inyo pong mga dako ang video po na ito. Ayan, andito na si Sister Rona, ang ating panauhing pandangal. I have to cut the video earlier kasi si Sister, para mag-guide po si Sister Rona. Ayun. Hello po, Sorry, Sister technical Rona. difficulties po. Pasensya na. Hindi ko, first time kong mag-live sa Facebook, sa totoo lang. Wait lang, hindi kita makita, Brad. Saan yung Nakikita pogi mo kita, mukha? nakikita kita Ika. at nakikita tayo ng mga viewers natin ngayon. Okay po. I mean, hindi po Opo. kita makita. Naka-black ka with your Naka, gorgeous and elegant black dress. dress, ano lang po yan, polo Dress pa shirt. yan. Polo shirt. Pero kayo po, hindi ko kayo makita. Bakit ganito? Actually, pareho tayo. Pareho tayo naka-black. Hindi naman natin pinag-usapan. Di na. Teka lang po. Hindi po kita makita eh. Parang ganun po talaga yata. Hindi nakikita pagka sa face. Ewan ko. Pero ikaw nakikita kita. Sige po. Okay, makikinig na lang po ako. Ayun, siguro naman mga kapatid, by this time, kilalang kilala niyo po itong ating kapatid na kausap ngayon, guest po natin. Ito po yung trending ngayon, mainit-init sa social media within the Exiters community. And hindi lang sa Exiters community, pati sa mga kapatid natin na actively participating in the congregation na pinanggalingan po natin. Yung pong sabi nga ni Big Brother, DK Logics, ito talaga yung smile ni Sister Rona, ang nakakapukaw sa lahat. Ay, grabe ka naman, Brad Badong. At dahil dyan, may pizza ka sa akin. Pupunta ako sa lugar mo. Sige, sabi mo yan. Sige, para naman sa for the benefit of our brothers and sisters, na wala pang idea until now kung sino ka, can you introduce yourself to our brothers and sisters in Christ na nakikinig at makikinig sa video na ito? Kailan ka na-anib, paano ka na-anib, and ano ang nag-udyok sa'yo para ikaw ay umanib? Okay. To be honest muna, Brad Badong, just a little bit comment before I answer your question. Parang hindi ikaw yung nagsasalita ngayon. Sabi, watch your live. I watch your live. But it's very, ito yung napansin ko kasi kay Brad Badong that he's very accommodating and actually kapag nakausap mo siya privately, very respectful. So, just to give lang dun sa mga tao na nagsasabi na they don't trust Badong. In the first place, you don't know him personally. So, it will be better for you to talk with him ng personal, and he's really a good guy. So, going in doon sa question nyo, paano ako na-anib? So, I've been known as a red tag girl. So, if napanood nyo yung kay Brad Ellie, Brad Ellie back then, sumikat ako sa Bible exposition for asking about the PUPD and the Accord and how should we act kapag may ganong klaseng scenario. So, it's on more than an hour video. I'd recommend you to watch it over YouTube kung hindi nyo pa siya nasusundan. But anyway, that wasn't like the first time I've seen Brother Ellie in terms of preaching. Kung baga kasi bago pa dyan, yung nag-akay sa akin, tinataniman niya na ako, like yung kanta ni KDR, tapos yung pagkakatipon, dumadalo na rin ako. So, nadaluhan ko yung pagkakatipon ng Buhay Pasibes. And it happened when I was listening, I was like 21 years old pa nung panahong yun. Ako, parang yung thinking ko nun is like, I really find him like so good at communicating and I think he's really a great preacher.
Kumaga, that was my thought back then. At the same time, I also find him na baka nga naman kung umanib ako sa MCGI, it will help me na mapadalisay. Kumbaga, on the concept kasi, lalo na sa mga taong nagsusuri or naghahanap ng sinasabi nga natin na bayan ng Diyos. So, that is my, parang that is my goal ever since na umanib ako. And naanib ako, Brad, that was March 12, 2021. So March 12, 2021, I believe that was the first time na nag-preach si KDR. Because that is Christian, or baka mali ako. But that's what I recall na it was a Christian New Year, pasalamat pa siya, and then bagong bautismo ko. So, triple celebration no March 13, kasi March 12 is Friday. So yun yung kwento ng pag-anib ko. And if you may, Sister Rona, how young are you then? I was 21. You 21 years old. were 21 years old way back then when you asked Brother Eli in the Bible exposition, right? That's right. And pwede ko po bang matanong, ano po ba yung tanong po ninyo kay Brother Eli? But hindi ko siya mabaverbatim pero yes. yung context niya is I asked Brother Eli kung ano ba yung dapat na gawin bilang isang Kristiyano kapag may sitwasyon nga ng PUP-DND Accord. Kasi just to let you know, ng PUP-DND Accord, kumbaga hindi kasi pwede pumasok ang mga sundalo within the university grounds. And I just wanted to know lang, kasi that was the time kasi na merong fear-mongering na nangyayari within our organization. So, syempre, pag takot ka, and ako naman parang nasa time din kasi ako na nagsusuri, parang I would like to ask help or seek help is the right term. And during the time nung nag-seek ako ng help, yung mga nakasama ko is mga kaanib sa MCGI. So, 3 sila. Former classmate ko, isang head ng Bread Society, and then yung isa din naman na kaanib din that was affiliated sa organization, and yun, kumbaga doon yun, nagsimula. Ayun, kung hindi ako nagkakamali, that was the time na nagkakaroon ng political problem sa bansa natin. And yung separation of church and state. Tama? Yes, that's right. So, that was the time na mainit sa mata, lalo na kasi nagbaba noon, if I recall correctly, si Lieutenant Parlade ng list of those na red tag, kung baga nga daw is merong accusation just for legal implications lang naman sa Facebook Live na ito. So, you can check the resources din. So, yun nga, may legal implications. Merong red tagging na nangyayari. Kumbaga, allegedly, part kami ng NPA. Allegedly lang yun So, by means, meron siyang listahan ng universities and kasama yung school namin, specifically yung organization namin that time. List of the schools na nagbi-breed ng mga makakaliwang grupo. Yes, so, yun yung karamihan ng universities na nasa list. Pero allegedly kasi, pag sinabi mo kasi siyang red tag, Brad, ibig sabihin, they're trying to tell na this organization is affiliated sa NPA. Yes. So that is red tagging, Which is, tama. Nabubulol ako. Unconstitutional ba? Yung tinutukoy mo dyan, Brad? Exactly. Yung tinutukoy ko. Okay. Yeah, in a way, siguro kasi I'm not... Or just to let you know kasi mga viewers, wala kaming format ni Brad. So, it's really free flow. So, yung mga lahat na pinagtatanong niya, lang niya, nasa isip niya din yun. So, yes, so yung unconstitutional, kumbaga, in a way po kasi, kumbaga, mayroon kasi tayong karapatang pantao. Kumbaga, just to disclaimer, hindi ako magaling sa batas. Pero alam ko lang yung some of my rights pa kasi hindi pa ako nakapag-aral masyado niyan. But anyway, one of the things kasi may karapatang pantao tayo na dapat, kumbaga may
dapat meron tayong opportunity to explain ourselves. And apparently, we're already been branded eh. Para kang tinatakan na, ano ka na? Doon ka na, part ka na ng NPA. Parang ganun yung nangyari. But Sister Rona, masabat lang kita. Yun yung yung sinasabi mo na meron tayong karapatang pantao na kailangan karapatan mo may pagtanggol mo. Hindi po pwede na pinaginalaan ka kaagad branded ka na kalaban ng lipunan. Itong sinasabi mo na na issue way back then na mo kay Brother Eli sa Bible exposition niya. Very relevant siya sa issue ngayon na nangyayari within the church sa pamumuno ni Daniel Rason. Kasi ngayon pag nagtanong ka lang na totoo po ba yung Area 52? Bakit wala na pong consultation? You will be branded na masama na yung iyong diwa, sa demonyo ka na. Nakuha mo yung coherence and relevance, Sister Rona? Yes, yes. Actually, napansin ko din yan nung kaanib pa ako. I've seen, actually, nung bagong anib din ako, akala ko kasi, I think just to give you a context, during the time ng doktrina, parang isa sa pinapaalala ni Brad Eli is malaya kang magtanong. Lalo na kapag, kumbaga, nung Bible Expo din eh, ang sinabi niya sa akin is, I'm free to ask. So, nandun kasi parang yung thinking mo na okay magtanong pag naanib ka. Kumbaga, meron ka nung notion eh. So, nung pag-ano ko po, nung pagpasok ko, biglang boom, 180 degrees, hindi siya ganun. Hindi ka pwede basta-basta magtanong. Bakit? Kasi lalabas na hindi ka kasing diwa. Kumbaga, there's already a notion sa kanila na kapag umanib ka, susunod ka. Susunod ka lang. Lalo na pag ordinaryong membro ka, susunod ka lang doon sa sinasabi nung namumuno sa'yo sa taas. Maybe worker, diakonesa, diakono, or even servant in charge. So, nandun yun. Nandun yung klase ng leveling. And ako that time kasi, dahil nga ang isa din sa hinighlight ni Brad Eli during the doctrina is magpasakop, di ba? Magpasakop. So, meron ka ng part din ng isip mo na okay, kailangan mo magpasakop sa namumuno sa'yo. So, kaya, pag nagsabi sa'yo, oo ka lang. Sis Rona, punta ka dito. Okay po. Sis Rona, punta ka dito. Okay po. So, eventually, nung unang taon, parang hindi ko naman masyadong question yan. Kasi nga, di ba, nandun ka sa part na yung sa aral, sinisunod mo, and you just want to follow kasi, kumbaga, yung teachings nga of the Bible. That was your thought, na pag sinunod mo yung sinabi sa'yo ng leader mo or ng diakono mo or kung sino mang mas mataas sa'yo, sumusunod ka sa aral ng Diyos. That was the thought process eh. Oo. Pero going din back, so, magsasalita ka po ba, Brad? Hindi. Sige lang. Kala ko nag-stop na kaya itutuloy ko para wala tayong Hindi. Ay, malabing process naman po. Baka kasi may idea ka din, tapos you can butt in din naman. So, ayun. So, asan ba tayo yung lundo? So, yun nangyayari nga na bawal magtanong. And eventually, umabot kasi na I observing na ng mga several inconsistencies inside the church. What do I mean is, nung after ko ng 1 year, I just wanted to ask lang naman that time, pero I think lumabas na masama. What do I mean by that? I think nakakwento ko siya sa ibang podcast, and it happened kasi na nagkaroon nga ako ng financial crisis sa buhay ko. So, sa point na yun, syempre, kung nandun ka sa may desperation ka, pag desperado ka kasi, yung thinking mo is, you need to resolve this right now. Ngayon, kailangan ko siya na ma-resolve. Or hindi, masakit yung ulo ko. So, may mga kinausap ako mga kapatid that time. Meron pa nga ako dyan, pero hindi ko na in-screenshot kasi for privacy reasons din nila, na gusto kong mangutang, and then I'll pay it within a certain due of time. I'll even add interest eh. Kumbaga nandun ako dun. And then, it's either ni-read lang nila ako, or kaya nagsabi ng hindi nila ako matutulungan over that. Sabi ko lang kung ano nga yung ano lang nila, yung kaya nila. Pero naintindihan ko kasi baka nga naman hirap din sila.
So, nung time din yon, lumapit ako sa manggagawa and then sinabi niya sa akin na magtanong ako sa isang head ng copy. And hindi ko na maalala kung sino yung tinanungan ko pero hindi niya rin ako sinagot. So, dahil nga desperado ako, nag-post ako sa Facebook that time. Ang post ko sa Facebook is, magtatanong lang po kung sino po yung pwedeng magpautang sa akin. That was the context. And then, I'll pay it in terms. Meron pa akong, sabi ko, I'll pay it in terms. I'll show you a document with agreement na I'll pay it in a due time. And then, may nag-message sa akin na, as far as I know, SIC siya, pero manggagawa siya doon sa aming lokal back then. Then, sabi niya sa akin, alam mo sis, pakibabayan. Ganun talaga yung sabi niya sa akin, pakibabayan. Kasi una sa lahat, parang pinapalabas mo hindi ka kinakalingan ng iglesia. Ganon. Ganun yung diwa nun. Tapos, sabi ko po nun, teka lang po kasi, tawag dito, syempre, kailangan ko nga na pera. Pero, nandun yung diwa ako na, teka lang, bakit niya ako pinagbabawalan? Hindi nga ako matulungan ng mga kapatid. Pero nandun din yung diwa mo dahil nga dala-dala mo kasi yung dinoktrina sa'yo na sige na nga, susunod na lang ako kaysa magalit pa yung worker. So, dinown ko yun and then desperado pa rin ako. Hindi naman na-resolve yung problema ko, di ba? Binilit ko yung post, hindi naman siya na-resolve. So, ginawa ko, nagtanong pa ako sa mga kapatid, baka meron silang makilala. And then, sabi nila, magtanong ako kay KDR. So, nag-email ako that time. I believe kay KDR ako mismo nag-letter mismo ng email. Pero until now, I think that was 2022 to 3 years na, wala pa ring response. So, na-resolve ako na yung problema, bro. Pero, yun nga, kumbaga, yung sinasabi ko lang naman na punto doon, is bawal ako magtanong. Doon pangalan na tanong pangalan ng utang ako, pinagbawalan ako. What more pa kaya kung may mga napupuna pa akong mali that time. So, yun yung naging story ako doon, bro. Sis Rona, meron akong nakuwang dun sa mga sinabi mo. Yung unang-una, yung fear-mongering during the time na nag-aaral ka sa PUP, and this is the very thing na ikinakalat, ini-instill ni Daniel Rason within the congregation, yung fear-mongering. Meron siyang ini-instill na takot na konsepto na pagka lumabas kayo sa iglesia, mai-impyerno na kayo. Pagka nagtanong ka, sa demonyo ka na. Kaya yung mga kapatid, kagaya nung sinabi mo, kaya ka na engganyo na lalong makinig at eventually umanig sa samahan na pinangangaral ni Brother. Dahil sa konsepto na, ay maganda dito kasi dito, malaya ka makapagtanong. Kaya lang, nung nasa loob ka na, ay hindi pala. Hindi pala ganon, kagaya nung iniisip ko na nakita ko during the time na nagsusuri pa lang ako. And yung isa pang sinabi mo na you were in a financial crisis. Lahat naman tayo dumaan at dumaraan sa financial crisis. Kahit sino naman kahit yung mga super rich na mga tao ngayon, they have been through financial crisis one time in their life. Ngayon, yun yung yun yung maling ng mga manggagawa at ng mga KNP na noong unang mga parte, bahagi ng mga pagsasalita ko, sinasabi ko, mga kapatid, huwag kayong matatakot na iparating kay Brad Daniel yung inyong mga kalagayan para makapangasiwa siya ng marapat sa kapatiran. Sabi mo nga, biruin mo, nag-direct ka na kay Brad Daniel, natapos yung na-solve na yung problem mo, wala pa ring respond. Tama? Tama. Hindi kasi ganun yung natutunan namin with all fairness kay Brother Eli. With all fairness kay Brother Eli. Kasi meron akong experience doon sa kapatid na nakasama ko sa Cambodia. Homo babaeng bao na siya. Tapos, pa siya? Disabled pa siya. May sakit pa siya. Meron siyang isang anak na pinag-aaral. Ngayon, lumapit siya sa akin.
Hindi lang isa, dalawa, tatlong beses. Every time na lumalapit yung kapatid, hindi ko siya hindi ko naman po ito binibida ha. Sinasabi ko lang po. Every time na lumalapit yung kapatid, basta meron ako, minsan kahit wala ako, uutang ako para dun sa kapatid. Ngayon, sabi ko dun sa kapatid, sister, sabi kong ganyan doon sa kapatid, pwede tulungan kita, lapit natin sa sa division ninyo. Inilapit ko doon sa nila, doon sa local servant nila. Yung local servant nila, willing naman siya. Kaya lang hinarangan noong kanilang zone servant dati na ngayon SIC na yata, si Perry Quaresma. Kinausap ko, Brad Perry, sabi ko kilala ko po yung kapatid. Sabi niya, Brad JR, natulungan na namin yon. Doon nagpanting yung tenga ko. Sabi ko, paano ba yung paraan ng pagtulong? Yung paraan ba ng pagtulong, isang beses lang, dalawang beses lang? Di ba? Yung paraan kasi ng pagtulong na natutunan ko kay Brad Ellie at Brad Daniel, hanggat kailangan ng kapatid, hanggat hindi nakakatayo yung kapatid sa kanya sariling paa, wag mo siyang bibitawan. Yun yung na-instill sa akin. Naku, nasa bus nga ako noon, nagsigawan kami ni Perry Quaresma. Kasi hindi ako hindi kaya ng kalooban ko na meron akong alam na kapatid na kailangan ng tulong, hindi matutulungan. Sabi ko nga during that time, alam niyo po Brad Perry, kung lang ako, hindi ko na po ipapaabot sa inyo. Bakit ko po ngayon ipinapaabot sa inyo? Kasi wala rin po ako during this time. Sabi ko, alam niyo po ba kung ilang beses ko nang tinulungan yung kapatid? Sabi ko doon kay Perry Quaresma. Ayun, nakakalungkot yung yung mga ganyang istorya na mga kapabayaan ng mga manggagawa. At actually, hindi lang ng mga manggagawa, pati si Daniel Rason. Kasi, biruin mo, leader ka ng isang samahan, hindi ka ma-reach ng mga miyembro mo, sasabihin mo, wala kang cellphone. Samantalang, ang daming mga pictures na kumakalat sa social media na meron kang cellphone, hindi lang isa. Nakuha mo yung point, Sister Rona? Sister Rona, bago kita pagsalitain ulit. I would like to greet our brothers and sisters who are watching right now. Batiin natin, Sister Rona, yung mga kapatid natin sa Ponder. Naka-simulcast tayo ngayon sa Ponder, Sister Rona. Batiin niyo po at shout out niyo yung mga kapatid natin sa Post and Ponder. Go ahead, Sister Rona. Nako, hindi ko kayo makita, pero shoutout ko na lang yung mga naaalala kong pangalan. Patawarin niyo na lang ako. Unahin ko muna dyan si Brad Albrecht. So, Brad Albrecht is a close friend of mine. So, wag ka na magtampo, Brad, na shoutout na kita. Pati yung magandang kasama, ha? Tapos, syempre, si Lola Cute, shoutout natin yan. And ako, nawalan na ako ng naalalang mga pangalan, joke lang. Pero anyway po kasi, Brad, shoutout po sa lahat ng nasa Post and Founder and sa mga nanonood po kay Brad Badong po dito sa ating Facebook Live. Si Big Brother na si Logix and Elios. Okay na yun sila. Kaya na nila yung mag-isa. Kaya nila, kanina pa nagsha-shoutout. Okay na yan. Ay, oo nga pala. Kanina pa sila nagsha-shoutout doon sa Post and Panther. Biro la pa. Hello po, Brad Dicky, Brad Elio. Salamat po sa pag-stream nito. They're really great guys. Sipin mo ba naman si Brad Dicky pa yung nagsabi, Sis Rona, narinig ko na magpa-partner kayo ni Brad Badong. Tapos yung isang problema mo, yung panood kasi may mga mga kasama din na gusto din manood pero hindi nila ako friend sa Facebook. So, let's resolve that. Sabi nila, let's resolve that. Mag-cross platform tayo. So, sabi ko, grabe talaga to si Brad Dicky, Initiative. Very supportive. Yan, very supportive yung Big Brother. Si Brother Elios at saka si Brother Logic.
Ayun, pumapag-ibig si, si Sister Rona. Ayun, going back, Siyempre. Sister Rona. Yes, yes. Hindi nawala sa atin yung pag-ibig na kagaya ng Tama. pinaparatang nila, ibinibintang nila sa atin. Ayan, kasi kaya kayo umalis sa iglesia kasi ayaw nyo nang magsa-Diyos. Ayaw nyo nang gumawa ng mabuti. Mhm. Anong Alam masasabi mo mo ba, regarding that? alam mo ba, Brad Badong, before our conversation dito, maraming umaway sa akin sa Messenger, ah. So, I think parang mga wala pa sila sa 10 lang naman. So, imagine mo, arang out of mga 300 people na nakausap ko, like, for within 24 hours, 10 lang yung may negative feedback over doon sa pag-exit ko. So, parang I think I just to know din naman yung side nila. Kasi we still need to keep objective and be fair. Kailangan malaman natin bakit, di ba? So, daw nagsabi sila, ano daw, tumalikod ako sa aral. And ang connotation kasi nila ng Iglesia ng Diyos is equals MCGI. So, sabi ko sa kanila, hindi bagat si Brad Eli na mismo ang nagsabi na ang Iglesia ng Diyos ay dinadalisay, walang dungis. So, sabi ko rin doon sa kanila din, na hindi pagkat sinabi din ni Brad Eli na kapag nakita niya na may mali na nangyayari sa iglesia, siya mismo ay aalis Alis. doon. Oo, sinabi niya yun. Ang tanong ko sa kanila, nakinig ba kayo sa paksa? Yun yung tinanong ko. Nakikinig ba kayo pag nagkakatipon? Kasi sabi ko nga, hindi nyo nga napanood yung video ko, yung nusgahan nyo na kagad. What more pa kayo pagkakatipon na ilang oras? So, yan yung tinanong ko sa kanila. At wala akong sinabing masama kay KDR, sa KNP, o sa kung sino mang worker. Kasi kahit ganun yung naranasan ko, hindi ko sa kanila sinisi yun. Pero kasi may isang aral sa Biblia na hindi ka sumasama sa mga grupo na may ginagawang kasamaan. And by means of kasamaan, may nakikita kasi ako na hindi maganda. And by referring with that, is yun nga, yung hindi nagdilingapan na sa mga kapatid din. So, doon nagsimula din yun eh. Isa kasi, marami akong sinabi sa mga iba't ibang platform. Yung isa sa politics, yung isa tungkol dun sa nakita kong yung nakita ko na nung pakiramdam ko niloloko yung mga kapatid. And then yung isa is nag-deconstruct kami ng politika. But in this platform, I would like to tell you na ang unang nagbigay sa akin ng duda ay yung hindi paglilingapan sa mga kapatid. So by means na nakita ko yun. Nasa lokal, sa iba't ibang lokal, kasi iba po mga dinadaluhan ko. So, merong mga kapatid na talagang mapagkalinga. Hindi ko sinasabi lahat ng umanib dyan, hindi mapagkalinga. Kasi may mga kapatid na kumalinga sa akin, inalagaan ako. And gaya nila Sis Dayan, Diakonesa namin, nilagaan pa din nila ako. Sila Brad Ferlan, ilagaan nila ako niyan. Pati rin nung time na ako'y magka-choir, inalagaan din ako noon. So, nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos doon sa ginawa nila. However, kasi may mga circumstances pa rin eh, na nakita ko. Like, itong ano ba tong nangyaring hindi pagtulong. Ayun, so may isang kapatid na kailangan niya ng pangsaklay kasi siya ay may, ano to, tag dito yung, hindi ko maalala yung exact na, ano niya, na sakit. Pero may stroke siya. Ayun, may stroke siya. So, hindi siya makapaglakad. So, sabi niya, sis, pwede niyo po ba ako ilapit sa lokal para makapaghingi ng saklay. So, hindi ko na po sasabihin sa lokal to. Para po sa akin to, brada. Hindi ko na sasabihin just for the Yeah. privacy reason din. And, hindi po siya tinulungan. Saklay lang ho yung hinihingi niya. Tapos po, may isa pa pong pangyayari din na itong kapatid naman ay lumapit po sa lokal pero hindi ho siya tinulungan and namalimos. Nakita ko po siya sa bridge. Eh, nung time pong yun, feeding program sa lokal namin. So, pag-uwi ko, ay hindi, pag-uwi, nagawi kasi ako ng Munyos, nandun ho yun, yung isang kapatid. Meron siyang malaking plaka. Namamalimos. Sabi ko sa kanya, Brad, kasi nakalagay niya dito, parang namamalimos siya, tapos, ang gusto ko muna, sorry, namamalimos siya, inaalala ko lang yung scenario. Ayun, namamalimos siya, tapos meron siyang plaka nun, then lumapit ako, tapos may dala pa akong pagkain mula dun sa feeding program. Ayun. So, inabot ko sa kanya, tapos sabi ko, salamat po sa Diyos, gumano siya sa akin. Kapatid ka po? Tapos sabi ko, yes, kapatid po.
MCGI kay Brad Ellie. Tapos, alam mo ba sis, ilang araw na raw siyang palagoy-lagoy dito sa Metro Manila. So, hindi siya makalinga. Sabi ko sa kanya, Brad, hindi ka ba lumalapit sa mga lokal? Sabi niya, lumapit na po ako sa lokal pero hindi po ako pinapansin. Yun ang sinabi nung taong yun, ha? So, sabi ko sa kanya, Brad, huwag kang mag-alala. Baka lang may pagkakamali. Yun ang sinabi ko sa kanya. Baka lang kung may pagkakamali, ilapit na lang ho kita dito sa lokal. So, nilapit ko po yun sa lokal ng Muñoz kung di po ako nagkakamali. And tinawag ko din yun sa kakilala ko. Yun ang hindi ko na ho alam kung ano nangyari doon sa kapatid. Kasi sabi nila, sila na yung bahala. So, hindi ko po nakita. Hindi ko naman po siya nakita na kinabukasan doon. At hindi ko na rin po alam yung kalagayan ng kapatid na yun. So, ang nalundo ko lang ho kasi doon is yung sinabi niya na hindi ho siya pinansin during the Mhm. time na siya yung nangihingi. So, Mhm. sabi ko parang napaisip tuloy ako, hindi kaya may mga kapatid din kaya nakakaranas ng ganyan? So, Yes. So, apparently, marami-rami nga ho, lalo na ho kung ikaw ay isang ordinaryong membro. And siguro po, Brad, yun po muna yung i-highlight kong dalawang kwento and then tingnan po natin kung may mapag-usapan pa mamaya. Mm. Yun nga yung ano yun nga yung isa sa mga hinaing ng mga kapatid sa buong mundo. Bakit milyon-milyon ang ibinibigay natin sa PNP at saka sa mga iba't ibang mga bansa na naglagay ng MOA, Memorandum of Agreement. Pero mo tutulong ka sa mga bansa na meron naman silang sariling gobyerno na dapat yung kanilang gobyerno yung tumulong sa kanilang mga mamamayan. Bakit tayo nakikisawsaw doon sa problema na may problema when in fact tayo mismo meron tayong problema. Mm-hmm. Biruin mo, ang sabi nga ng mga kapatid na mga merong kamag-anak sa PNP sa hanay ng kapulisan. Badong alam niyo po meron po akong pinsan na na meron pong katungkulan sa Philippine National Police. Sinasabi nila ang laki ng budget ng gobyerno, yung allotment ng gobyerno sa kapulisan. Tapos bakit wala bang ganyan ba kayo kaya para mamigay ng mga milyon-milyong tulong sa mga PNP? Yun nga yung masakit si Rona. Hindi isolated cases lang yung sinasabi mo. Maraming mga cases sa iba't ibang lugar ng Pilipinas na kagaya ng sinabi ko kanina, pagka natulungan ka na kasi ng isa, dalawang beses, that is enough for them. Mm-hmm. Kaya pagka pumangatlo ka pa, hindi ka natutulungan at ititimbre ka sa ibang mga lokal, tinulungan na namin yan. Huwag yung natutulungan. Yung ang pagpapatawad, di ba si Rona, sabi ni San Pedro, Panginoon, makailang beses ko bang patatawarin ng aking kapatid? Makapito po ba? Hindi ko sinasabing makapito, kundi makapitumput-pito. Pagpapatawad yun, ha? Nakita mo yung kaaway mo na nagutom. Isang beses, dalawang beses, pakakainin mo. Pangatlong beses, nakita mo, hindi mo na ba pakakainin uli? Kaya, ayun, masakit yung kasi yun yung sinasabi, pinangangalandakan at pinagmamalaki ni Brother Eli during his time na sasamahan namin. Wala kayong makikita kahit isa na mamamatay sa gutom na nagpapalimos sa kalsada. During Brother Eli's time. Pero during Daniel Rason's administration, maraming mga kapatid na nagpapalaboy-laboy na namamalimos sa kalsada. Kagaya nung ibinahagi niyo si Rona. Go ahead. Siguro just to be fair din naman, bro.
Siguro dun sa mga worker din na kung bakit hindi rin nila matulungan. Maybe they also have the concept eh. Actually, may nakita akong dalawang factors dyan, Brad eh. Yung isang concept, kumbaga, ng scarcity resources. Kasi nga dahil nga rin sa kakulangan din ng pondo doon sa lokal, eh ilalaan na lang ho nila yun sa gampanin. Kasi di ba marami kasi doong gampanin. Merong MCGI Cares, nung time na po nito ng KDR, MCGI Cares, MCGI Nationwide, pati yung Abolo yan. So, meron din sa local expenses. And usually kasi, yung mga tinutulong pag pumupunta ng lokal, as far as I know, is that is through local expenses. Eh kasi syempre, pag local expenses yan, may kasama pa yung kuryente, tubig. So, siguro meron silang thinking din na ito lang yung kaya namin may bigay. Kaya meron silang bilang na okay na tulungan na kita, susunod naman, iba naman. Kasi para iba yung makinabang. And I think that is one of the root cause ng problem, Brad, eh, na bakit nakukulangan ng pondo yung mga lokal. Hindi bagat dapat ang economic cycle natin sa iglesia is pag nag-abulo yan, idadaan yan doon sa gawain, kumbaga sa business, doon sa charity, kasi nga yung isa para sa iglesia at yung isa para sa panlabas. Tapos, pagkatapos nung sa business mag-profit, ipapasok yan sa loob para yung mga pondo ng mga lokal, eh, mas dumami, hindi ho yung kumonte. Pero ba't ho kasi yung nangyayari ho dun sa lokal namin at sa mga lokal na nakita ko, pakonti ng pakonti yung pondo ng lokal. At umabot na ho sa punto na utang na ho talaga. Kumbaga, nangyari ho sa amin yun na mapuputulan na kami ng kuryente, Brad. Eh, naawa kami sa ano namin, no, sa diakonesa namin, sa diakono nun. Kasi syempre, meron din gampanin yun sa pamamahay nila eh. At saka may iba pa silang gampanin din sa mga ibang kapatid. So, kaya nandun ako sa punto na baka kasi kulang yung pondo. Bakit kulang yung pondo sa lokal? And then pangalawa na ho siguro dyan um, nagpipigil sa pagtulong ay yung pag-uugali na ho mismo ng mga worker. Kasi hindi, I believe po may mga nanonood po dito o kaya may mga closet or mga mismong kaanib pa na na-experience nyo na gusto nyo lang tumulong pero minasama kayo. O kaya, mali yung term ko, gusto niyong humingi ng tulong, pero minasama kayo. So, kumbaga may isang case ho dyan ng, yung katulad yung kanina bro na sinabi, na inilapit sa worker tapos sinabi okay na, o kaya yung hindi talaga tinulungan at all. So, may mga nagkwento din ho kasi sa akin na mga narratives sa mga kapatid na gano'n, na humingi sila ng tulong tapos minasama pa. And kahit nga sila din yung tumulong, minasama din sila. So, I think baka may isa din hong pangyayaring gano'n na kumbaga yung economic cycle ng iglesia is economic po to na analysis ko lang din po bro ah. Yung sa economic din is kapag tumulong ka sa kapwa, tutulong isa. Kasi yun yung paksaho ni KDR nung first year. Na pag tumulong ka sa kapatid mo, yung kapatid mo, tutulong din yun sa'yo. Kumbaga, iikot yan. Iikot, di ba? Eh, paano kung yung pagtulong mo, tapos yung kapatid tumulong, tapos may pumutol nun? Eh di may isang hindi matutulungan and then the cycle goes on na hindi na nakakalinga yung mga kapatid. So that is yung parang na-observe ko na bakit kaya ganon. And yun yung for me na nakikita ko which is yung scarcity, attitude, and wala pa akong maisip na isa. Siguro mamaya maiisip ko while we're talking on this. Brad Badong. Minute ko kasi maingay yung washing machine. Sige, magsalita ka patapos na yung washing machine. Ay, sorry. Ulitin ko ba? Hindi, sige, ano mo lang, proceed ka lang. Ay, sorry, naglalaba ka pa ba? Hindi, isinalang lang yung yung mga, ayan. Ay. Ayun, pero siguro lang, Brad, ang punto ko lang dito, hindi ko kasi masisisi sa lahat ng worker yung situation. Actually nga, naaawa ako sa kanila eh. Kasi simula pa lang, yung mga nag-akay sa amin, kinaawaan namin yung mga worker. Kasi grabe ho yan kumilos. Lalo na ho yung matitibay mga pananampalataya ng mga manggagawa. Kasi yung umakay ho sa akin na isa is manggagawa ho yun eh. So, back then, meron pa silang hanay ng pagtulong talaga sa loob ng iglesia na may isa hong kapatid, kumbaga, nang akay ho sa akin, grupo po sila, then may isang kapatid po doon sa grupo nila na talagang umutang pa ng milyon para makatulong lang sa gawain. And pag magbibigay din naman yung isang kapatid doon sa grupong yon is
halos inuubos niya yung sahod para makagawa lang sa gawain. Kaya alam ko po yung sa mga worker na hindi ko po sinasabi lahat ng worker masama, hindi ho ganun. Kasi grabe ho pananampalataya so far sa mga nakasama ko po Pero yun nga po kasi siguro magiging tanong ko na lang dito Brad Badong, bakit kailangan nila gawin yun? Kung may negosyo naman. Ayun, yun yung Diba? maano nakita dun sa sinasabi mo. Sabi mo kanina, with all fairness naman, hindi naman lahat ng mga worker. Pero kagaya nga sabi mo, yung unang itinuro ni Brad Daniel, merong economic cycle dapat na yung tinulungan ko, magbubunga yun ng mabuti sa kanya at tutulong din siya. Pagka na-break yung cycle, magkakaroon ngayon ng problema. Yun yung kung pumapasok yung scarcity na sinasabi. Nagkakaroon ng nauudlot yung dapat mag-flow. Kagaya nung itong ngayon, nakita ko si Sis Bev Candado Gadilusaw. Sabi niya, Brad Badong, meron pong kapatid na ilalapit ko po sa inyo. Aktibo po itong kapatid, sabi niya ganyan. Ano po yung ilalapit po ninyo? Kasi po kailangan po niya ng gamot for maintenance. Inilapit na po namin sa worker at yung worker, kinuha lang yung reseta. 3 buwan na po. Kung di ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, Sister Bebs. 3 buwan na yata o umabot pa yata ng 5 buwan or kalahating taon. Hindi pa rin na ibibigay yung gamot. So ngayon, sabi ko, sige po, ibigay niyo po sa akin yung Doon ko kinontak si Doc J. Sabi ko, Doc J, sabi ko ngayon, brother, merong kapatid na na umihingi ng tulong pang Sige, i-send mo sa akin yung reseta. Kaya lang yung reseta, finorward na daw sa central. Bakit kailangan i-forward sa central? Hindi ba kayang solusyonan yun sa magkano lang naman yung gamot eh. Di ba biruin mo, meron tayong clinic ni Kuya na sinasabi ninyo na meron tayong butika ni Kuya na libreng namimigay ng gamot. Tapos yung mga kapatid, hindi natin sila mabigyan ng gamot. Hindi ba kahipokrito yun? Yun nga yung battle cry ng mga kapatid eh. Biruin ninyo, tumutulong kayo sa mga PNP, milyon-milyon piso ang ibinibigay ninyo sa mga PNP, samantalang itong mismong sambahayan mo, nagugutom. Diba? Parang ganito. Luto ako ng luto, bigay ako ng bigay sa kapitbahay. Ito palang mga kasambahay ko, kasamaan ko sa bahay, yung household ko, nagiging malnourished na. Kaya saan tayo ngayon? Kaya nga sabi ng Panginoong Kristo, sa aba ninyo, mga iskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw. Biruin mo, tulong ka ng tulong sa iba. Samantalang itong mga kapatid, kinukuba ninyo. Hindi nyo na nga tinutulungan, pati yung isusubo na lamang nila. Actually, doon ako napukaw sa sinabi mo eh. Na doon sa pag-guest mo kay sa Post and Ponder. Gusto lang namin na makabahagi sa gawa. Gusto lang naman namin tulong. Tapos biruin mo, maraming kapatid na hindi na mainom, hindi na makabili ng mga ng mga gamot nila for maintenance para sa may maitulong lang. Tapos mababalitaan mo yung anak ni Don Kapulong na pamangkin ni Danya Rason nanood ng Taylor Swift concert na ang halaga ng nagastos is can buy a car. Hindi ba masakit sa kalooban yung ganon na mabalitaan mo? Actually, nung kausap ko si Sid noon, kasi kapatid na ang turing ko doon sa mga bata na yon. Dahil ako ang isa sa nag-alaga kay Sid. Mahal ko yung mga bata na yon. So sabi ko nga sabi ko, masaya nga ako para sa'yo. Kaya lang, on the other hand, hindi po pwede kasing gano'n na biruin mo na kayo yung tinitingala ng mga kapatid.
na dapat sana'y magbigay ng ehemplo. Bakit? Bakit? Kaya nga, di ba, sabi mo, naiyak na ako. Gusto lang namin tumulong eh. Tapos mababalitaan namin na kayo pala eh, ginugugol ninyo yung ano nyo. Yung mga pera namin na dapat sana'y isusubo na lang namin, ipapakain na lang namin sa mga anak namin. Tapos mababalitaan namin na ang dami nyo palang mansyon. Kagaya nung sinabi ni Brad kanina, ni Brad Joel Alfonso na diakono ng Bambang. Alam mo Brad Badong, masakit sa kalooban na na hindi naman kami naging ng iglesia. Hindi kami naging liability ng iglesia. Actually, kahit walang ibinababa ang pamunuan na every Sabbath kasi ni Brother El at ni Brother Daniel, merong project. 2 months before ng Sabbath anniversary nila, inaano ko na yung mga kapatid, ikinukondisyon ko na sila ng mga kapatid, birthday po, Sabbath po ng mga sugo po natin, ng mga kasangkapan ng Diyos para sa atin. So, mag-ano po tayo, mag-ipon po tayo para may maibigay tayo. Tapos mababalitaan mo, bukod sa mga mansyon, meron pa palang nightclub. Masakit yun. Masakit sa kalooban ng isang sumasampalataya. Kaya hindi mo masisisi yung mga kapatid. Kaya nga merong mga kapatid na sumasampalataya, pati ang pananampalataya nila sa Diyos affected na. Ayaw nang sumampalataya sa Diyos. Kasi ang gusto lang naman natin ay sumampalataya sa Diyos at maglingkod sa Diyos. Sabi nga nung kapatid na kasama ko sa sambahayan, may Diyos ba? May Diyos ba? Kasi gusto lang naman natin maglingkod sa Diyos eh. Bakit ganyan ang ginawa nila sa atin? Masakit sa looban yun. Lalo na si Srona sa mga kapatid na bumilang ng dekadang taon sa iglesia. Lalo na yung mga kapatid sa abroad na biruin mo, ang hirap. Si Srona, matagal na akong nag-a-abroad. At sa awa ng Panginoon, sa pag-a-abroad ko, binigyan ako ng destino ni Brad Ellie. So bilang isang destinong manggagawa sa abroad na natatrabaho, mahirap mong ibaba yung ipinabababa sa KNP eh. Kasi ako mismo nahihirapang mag-budget sa sinasahod ko. Kaya lang, ang problema, yung mga manggagawa na hindi naman nagtatrabaho, napakadali para sa kanila na ibaba yung ipinabababa na tulungan para sa gawain daw. Biruin mo sa Macau at saka sa Hong Kong, magkano lang naman ang sahod ng mga kapatid. Kaya nga, sabi nung isang group servant, si Brad si Brad Ferdinand Monhe, alam mo Brad Badong, sabi nung sabi ko, biruin mo, ang hiling lang naman ng tatay ko, bike. Hindi ko man lang naibili ng bike, samantalang napakalaki ng sahod ko. Bakit? Dahil doon sa kaisipan ko na pagka naitulong ko sa gawain, hindi pa yung ibigay ng para sa pamilya ko. Pero mo yung anak ko na naglalambing sa akin, pa, gusto ko ganito po yung yung kunin kong kurso. Wag na yan, anak. Mahal yan at hindi na rin natin mapapakarating si Kristo. Kaya masakit sa kalooban. Alam mo bro, Sobrang, oo. alam mo bro, yung pakiramdam ko ngayon, kanina kausap ko din yung mga kapatid eh. Sabi ko sa kanila, alam mo yung pakiramdam na yun na parang kang nakipag-break up sa taong mahal mo. Kasi minahal mo eh, ng matagal na panahon. Kasi ako
mas naniniwala ako, mas masakit to sa mga kapatid na matagal na sa iglesia tapos nag-exit. Kasi minahal mo eh. Minahal mo yung iglesia. Minahal mo yung gampanin. Minahal mo yung tungkulin. Minahal mo yung aral eh. Tapos pag nalaman mo na niloloko ka lang pala, ang sakit kasi nun, bro. Masakit yun eh, yung aral mismo na sinabi sa'yo na, ito nga sa akin, yung paglilinga pa na hindi nagagawa. Panluloko yun eh. Panluloko na yun eh, na hindi nagagawa. So, sabi ko pa nun din, ang sakit kasi parang, it, parang, yung mahal mo, gusto mong unawain, gusto mong magpadaya eh. Kaya matagal na panahon ako bro, kaya nakita ko na siya after pa lang ng 1 year. Pero gusto mong padaya kasi baka mali ko. Baka ako kasi yun. Pero apparently, hindi pala. Talagang may mali na. And yung pag-exit ko na yun, napakasakit sa akin dun, bro. Sobrang sakit. Lumabas talaga yung emotion ko sa pause and ponder kasi I'm trying to rationalize yung mga bagay-bagay. Kasi nga, sabi nga din sa aral, di ba? Pag nakita mo na yung mali, umalis ka na dyan. At ang yung oo ay oo, at ang yung hindi ay maging hindi. So, ramdam kita, Brad. Kaya nga no, nakikita ko yung mga podcast ng mga iba't ibang exiter mula kay Brad CJ, mula sa Pause and Ponder, mula sa Broccoli TV, at sa'yo din, Brad Batong, because I've been watching, pero hindi lahat napanood ko. I know your pain. Iba-iba yung pamamaraan nyo ng paglalabas ng sakit. Yung kay Broccoli TV, meron sila yung lupon ng iba't ibang paniniwala. Pero nakita ko yung isang dati kapatid doon na naging atheist na siya. So, sabi ko sa kanya, alam mo na, unawaan ko yan kung bakit siya naging atheist eh. Alam niyo yung frustrated believer ka, naniwala ka, sinundan mo yung aral ng buong puso mo, ng pananampalataya mo, tapos, sorry sa term talagang niloloko ka, pasensya na po, nagtutuloy yung niloko ka. So, nandun na magsisimula yung duda mo, hanggang sa yung duda mo, umikot na sa'yo na hindi lang doon sa tao na niloko ka, pati na yung mismong aral, pati na mismo yung konsepto ng Diyos. And kaya sabi ko, nauunawaan ko sila eh. Pati ikaw, Brad Badong, nauunawaan kita kung bakit ganun ka magsalita, ganun ka magkwento, kasi napakasakit. Napakasakit nung ginawa nilang yun kasi gusto lang natin maglingkod. Pero yun yung ginawa nila sa atin. Kaya sabi ko nga ako, kasi may mga kapatid nagtatawid, wag ako sumali sa ganito, wag ako sumali sa ganitong podcast. Sabi ko, hindi nyo ko kasi nararamdaman pa yung sakit ng mga kapatid. Hindi nyo pa naunawaan. Ang common ground lang ho natin dito, niloko tayo at nasaktan. Iba-iba lang. Iba-iba lang yung coping mechanism natin, Brad. Sige po, Brad. Merong sinabi dito comment si Brother Gilby Ande. Hindi sila naging tapat sa tipanan. We have been truthful to them, but they had not been truthful to us. Yun yung masakit eh. Biruin mo, naging volunteer ka sa mga medical mission sa clinic diyan infirmary. Magkano lang yung allowance na kaya nag-aral eh. Para syempre makatulong makatulong sa iyong pamilya at makatulong sa kapwa by your profession. Tapos ibibigay lang sa iyo kakarampot at yung kakarampot na yon babawasan pa dahil daw sa copy. Yung kabalikat sa pamamahayag international. Masakit yung kagaya nung biruin mo. Merong kapatid na nangutang, umiyak si Brad Ellie. Dahil dun sa udyok ng pananampalataya niya, ayok nakikita yung mga ngaral kong umiiyak. So umutang siya, tapos mababalitaan niya, yung pinangutang niya, merong napakaraming mansyon. Hindi ba yun yung Kaya nga merong mga tumatandang dalaga, tumatandang binata because of the trauma ng breakup na sa relationship nila. Ganon din yung sinasabi mo kanina na merong mga kapatid tayo na naging ateista dahil they had felt betrayed. They have felt betrayed
doon sa thought na gusto ko lang namang maglingkod sa Diyos. Bakit niyo ako niloko? Kaya nga sa Biblia, sa aba niya na pinanggalingan ng katitisuran. Matindi ang punishment sa pinanggalingan ng katitisuran. And yun ay si Daniel Rason. Biruin mo, sakit yun, masakit yun. Nagtatanong lang ng mga kapatid, Brad Daniel, totoo po ba yung Area 52? Kapatid na manggagawa, totoo ba yung Area 52? Ay, sa demonyo ka na. Ganun ba yung kaagad na iaano natin sa kapatid? Ibubungad natin sa kapatid? Nagtanong lang siya. Tapos sa demonyo na. Samantalang sa doktrina, bawal kang umupo sa upuan ng manglilibak eh. Kaya nga, pati sa sinihan, hindi tayo po pwedeng manood eh. Tapos mababalitaan mo, yung palang royal family, nanonood ng sine. At yung pinanonooran nila ng sine, high class na sinihan, yung makakiga ka. Hindi basta-bastang sinihan. So, masakit yun. Masakit yung yung ganoong pakiramdam na ang gusto mo lang naman magsa Diyos. Kaya ako, with all honesty, hanggang ngayon, naawa ako naiintindihan ko. Sabi ko nga, ang Diyos naman, sabi ng Diyos sa Biblia, sa Hebreo 6:10, ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong mga gawa. Hindi liko ang Diyos. Kaya nga sabi sa Biblia, ang magpainom ng isang sarong malamig na tubig sa pangalang alagad, hindi mawawala ang ganti sa kanya. Isang sarong malamig na, tayo yung mga kapatid, ilang beses ka bang nabuloy kapatid? Ilang beses bang nakiusap sa iyo ang manggagawa? Tapos, estudyante ka lang naman eh. Magkano lang naman yung baon mo eh. Biruin mo, tiniis mong hindi kumain maghapon. Tiniis mong nahihilo ka, nag-aaral ka, nahihilo ka sa gutom kasi hindi ka kumain dahil gusto mong makatulong sa gawain. Tapos, na-realize mo na niloko ka lang, paparatangan ka sa demonyo. Masakit yun. Sobrang sakit. And the pain is unbearable. Kaya nga, sabi ko nga doon sa merong kapatid na nag-message sa akin kagabi, kaninang madaling araw. Badbadong sabi niya ganyan, meron akong anxiety attack ngayon, sabi niya ganyan. Sabi ko doon sa kapatid, maglakad-lakad ka. Maglakad-lakad. Sakit. Kaya nga, tinitiis po na ito magsalita ng magsalita. Actually, nakakasawa na eh. Ako rin, nagtanan na ako sa pagmumukha ko. Kaya lang, naawa ako sa mga kapatid. Biruin mo merong kapatid. Kanina lang, meron na namang kapatid na nag-message sa akin, Brad Badong. Meron na namang kapatid na maghihiwalay dahil nag-exit yung asawa. Masakit yun. Biruin mo, sabi nga ni Brad Eli, sa demonyo, yung mga tao na dahilan upang magkawatak-watak ang pamilya. Sabi ni Brad Eli yan, Daniel Rason, biruin mo, kung mo nag-exit ang asawa mo, itatakwil mo na siya at sasabihin, alam na kayo. Hindi ganun yun. Ang kamatayan lang ang makakapagkalag sa inyo. Alam mo ba, ang masakit kasi dyan, Brad, na ang bilis nilang humatol, lalo na sa mga lumalabas sa iglesia. Kasi sabi nga, di ba sa Biblia na dapat hindi ka humatol. Wag tayong humatol sa tao. Kasi una sa lahat, hindi nga natin alam ang kanyang puso. So, alam mo ba, naalala ko paksa pa yan ni Brad Eli, kaya sinabi niya, pag hindi mo kadiwa, wag mong i-block. Yun yung sinabi niya nun eh. Kasi, diba, ang lundo naman ng aral natin, mula pa noon hanggang ngayon, na ang Diyos ay pag-ibig.
Kumbaga, dapat tayo bilang mga lingkod, tayo magpakita ng pag-ibig. At isa sa konsepto ng pag-ibig ay pagkaunawaan. So dapat inuunawa mo yung kapatid, bakit naging ganyan, bakit lumabas, bakit nahihirapan ngayon. Maraming mga pangyayari, hindi yung hatol kagad na nasa demonyo sila. Kasi yung mga taong ang humahatol, yun ang hindi sumusunod sa Diyos. Nakakalungkot lang kasi, Brad, na kaanib ka, tapos ganun yung gagawin sa'yo na dapat sumusunod sa Diyos. So, mapapa-question ka talaga, nasa iglesia ka pa ba ng Diyos? Exactly. Tama pa ba yung iglesia namin? Kasi, ang sabi sa Biblia, ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng Diyos ay ito. Dalawin ng mga ulila at mga babaeng bao. Bakit meron kaming nakikita mga kapatid na nagpapalaboy-laboy ngayon? At pagka tinanong mo, inilapit mo, tinulungan na po namin yan. Maano yun, masakit sa kalooban na meron kang makita. Actually, si Rona, mas mahirap po ang maging homeless sa mga lugar na merong winter. Kagabi naglalakad ako sa daan, meron akong nadaanan na namamalimos. Sabi ko, tinignan ko yung yung lagayan ko ng yung pouch ko. Wala laman na pera. So, gusto mo man tulungan yung mga ganong tao, hindi mo matulungan kasi ikaw din, you are struggling. Ngayon, yun ba ibibilang ng Diyos na pananagutan mo? Hindi. Kaya lang, magkakaroon lang tayo ng pananagutan sa Diyos kung meron kang maibibigay, meron kang maitutulong, hindi mo tinulungan yung mga kapatid or even yung hindi mga kapatid. Kasi sabi sa Biblia, magsigawa kayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Bakit itong si Daniel Rason ngayon, ang ginagawa lang niya, hindi ba utos sa Biblia, magsigawa ng mabuti sa lahat? Kaya nga, tumutulong tayo sa PNP, tumutulong tayo sa Argentina, sa Ecuador, etc. Pero yung sinasabi ng Biblia at lalong-lalo na sa kasambahay sa pananampalataya, hindi natin natutupad. Tapos, yung pitutulong mo sa mga nasa labas, galing sa kapatid na mahirap, galing sa kapatid na domestic pet, galing sa kapatid na sinabihan yung anak, wag na yan yung kukunin mong kasi hindi na rin natin mapapakinabangan yan dahil malapit na rin dumating ang Panginoong Jesucristo. Sabi nga ni Brad Joel Alfonso kagabi, pagka pinapalo mo yung anak mo, hindi yung anak mo yung nasasaktan. Ang unang-unang nasasaktan, malo. Kasi mo yung anak mo ngayon, mahal pala tayo ni Brad Daniel. Pinapabayaan niyang ganyan. Ang tanong mo lang naman, totoo po ba yung Area 52? AI yan. I-block nyo na yung kapag nagtatanong na yun. Samantalang ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ang mabuting meron siyang 100 tupa, paglit yung iniwan po siya, hanapin yung isang nawawaglit. Tapos, wala na mawawaglit nagtatanong lang. Hindi nyo ba po pwedeng bigyan ng maayos na kasagutan? Yung kapatid na nagtatanong, kaya nga maraming mga nagdamdam to the extent na nasipag-exit. Ngayon, nag-exit yung mga kapatid na tumulong, kaya naipatayo yung convention center. Alam niyo po ba, Sis Rona, noong naanib po ako, kalahati convention center ang lobby. Kami po yung batch ng seminaryan namin. Kami po yung gumawa noong new stage at saka yung lab.
Kaya masakit, masakit. Tapos sasabihan mo na ano, na walang pananampalataya, tik-tik. Ayun, si Rona. Mahirap po talaga, bro. Ako nga Mm, po, bro, 'di ba yung sa sitwasyon na yan, lalo na yung issue ng Area 52, kasi sabi ko nga rin ho, hindi ko siya nakita. So, hindi ko masasabi kung 100% totoo kasi hindi ako yung nakasaksi. So, you mm, stay on ground. Pero kung kung sakaling totoo 'yun, kung sakaling totoo yung mga nightclub, kung sakaling totoo yung mga mansyon at iba, ako kasi naniniwala ako sa pag-ibig ng Diyos, brad, eh. Hindi ako humahatol kila KTR sa KNP na nasa demonyo sila dahil sa ginawa nila yun. Kasi nagkakaroon pa rin ng pagkakamali kahit mangangaral ka. Hindi ba yun yung paksa nila exactly. ng kahimat kami, eh. Kaya nandun ako lang Mm, sa lundo ng 'pag dinadalisay ka, kahit nagkakamali ka, itutuwid mo yun. Kasi na-realize mong mali, eh. So, itutuwid mo exact. yun. Kumbaga, nandun lang ako sa punto na baka itama, baka maitama. So, sa matagal na rin kasing panahon, Brad, eh, madidiwaan mo, ako ito yung pandiwa ko, nadidiwaan kong bumabangis kasi yung mga kapatid, eh. Yung mga kaanib. So, sabi ko ayokong masama na diyan at ayoko na Mm, yung sumasama sa palahatol, kaya ako nag-exit, Brad. At dinahilan ko yung beach party list din kasi yan yung isa sa pinaka topic lang naman ng political endorsement. Kaya ako yan inuna kay Brad CJ kasi 'di ba sinabi ni Brad Ellie doon na pag nag-endorso ka ng politika, that's the root of corruption. So nasa isip ko, hindi kaya baka isa yan sa dahilan bakit naging corrupt ngayon? Bakit mhm, nagkakaroon ng corruption sa iglesia? mhm. Actually, hindi lang yun yung ano eh, yung main reason. Kaya Mm. nila ini-endorso yung BH party list. Meron silang agenda. And the agenda, hindi natin alam kung ano yung buong kabuuan ng agenda nila. But Mm. still, whether we know the agenda or not, still, mali pa rin. Kasi yung sabi ni Brother Eli eh, pagka ang isang religious organization ay nag-endorso or nakisawsaw na politics, ano na yan, iba na yan. And maiano ko lang, maidagdag ko lang. Sabi mo Mm. kanina, actually sabi mo si Rona na actually si Kuya Daniel, yung mga KNP, mga manggagawa, hindi ko sila no, I do not judge them. The reason why I exited dahil nakikita ko bumabangis na yung kapatiran. And ayoko maging kagaya nilang mabangis. Mhm. Totoo yun, merong binibigay na chance ang Diyos. Kaya nga sa aklat ng panaghoy, ang awa ng Diyos ay bago tuwing umaga. Pagkagising mo, may buhay ka at lakas, ibig sabihin, binibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon para bumawi doon sa iyong naging pagkukulang Mhm. the day before. Ngayon, kaya nga nakasulat sa ikalawang Kronika 7:14, kung ang aking bayan na tinatawag sa aking pangalan ay dumalangin, hanapin ang aking muka, magpakumbaba at talikuran ng kanilang masamang lakad. Meron palang prerequisite na sinasabi ang Biblia. And one of that prerequisite para dinggin ng Diyos ang iyong panalangin, yung pagpapakumbaba, yung humility. And hindi po pwedeng sasabihin mo, nagpapakumbaba ka, at the back of your mind, hindi. Kaya nga, malinaw yung sabi ng turo ni Kristo eh. Ang sabi ng kautusan ni Moises, pagka na ano ka na, uh, nangalon niya ka, nakita ka nangalon niya, babatuhin ka hanggang sa kamatayan. Pero ang turo ni Kristo, tumitingin ka pa lang na merong pagnanasa, nagkakasala ka na ng pangangalon niya. Hindi ka nga pumapatay pero napupuot ka sa iyong kapatid. Ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. At sino mang mamamatay tao ay hindi pinananahanan ang pag-ibig. Sino ba ang pag-ibig? Si Kristo kaya nga ang utos. Pagka ang
Pagka ang iyong kaaway, pati kaaway mo na, kaaway mo na. Pagka ang iyong kaaway ay nagutom, pakainin mo. Anong ipapakain mo? Pakainin mo ng edible food. Hindi yung food na panis, hindi yung food na merong amag-amag. Hindi. Pakainin mo ng pagkaing makakain. Pagka nauhaw, yung potable na maiinom. Hindi yung isinalok mo sa inodoro o isinalok mo sa kung saan-saan. Potable water na ikaw mismo maiinom mo. Ganun kadalisay yung turo ni Kristo na hindi na napapractice ngayon during the administration of the Nyerason. Masakit, and kagaya nga nung sinabi mo, masakit dahil sabi mo nga kanina na nauunawaan ko yung mga kapatid natin na naging ateista na ngayon. Dahil naano sila nagkaroon sila ng trauma sa religion. Ang Diyos naman, hindi naman siya liko. And ang Diyos naman nakikita niya yung puso natin, Sis Rona. Na alam niya, kaya naging ayaw mo nang maniwala kasi merong tao na niloko siya at ginamit yung konsepto ng Diyos para mawalan siya ng pananampalataya. Sabi ng comment dito si Brother Ricky Almuete, yung kapatid na nag-exit 27 years sa iglesia, 20,000 monthly ang naiabuloy. So it's 6.480 million. Tapos tatawagin nilang tik-tik. Kaya masakit 'yon. And si Rona, ayun, sige, magsalita. Nablanko ako. Nagkakaroon tayo ng pagkakatipon ngayon, Bre. Nasa gitna natin si Kristo, kaya ramdam ko yung diwa mo, Brad, eh. Kasama pa yung... Actually, yun yung naging talakayan namin. Siguro, few days ago, if I'm not mistaken, 4 days, 3 days ago, noong nagsalita si Brad Elios, ang tanong niya, na tanong ng mga panatiko, saan kayo pupunta? Paano ninyo matutupad yung kautusan na huwag ninyong pababayaan ang inyong pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba? Sabi mo, nagkakatipon kasi tayo ngayon. Totoo yun. Biblical yun. Sabi ni Kristo, where 2 or 3 gathered in my name, I am in their midst. Sapagkat kung saan nagkakatipon ang dalawa sa aking pangalan, dumuroon ako sa gitna nila. Hindi naman natin kailangan ng nang pumunta pa sa sa sentral para makipagkatipon. Biruin mo, merong kapatid na may sakit. Hindi na niya kayang makapunta sa lokal. Ihingi lang ng link, ayaw niyong bigyan ng link. Gaano ba ka-importante yung link na para hindi ipagkailan ng kapatid na na hindi na kayang pumunta ng lokal. Biruin mo, yung royal family themselves, they are attending the gathering at the comfort of their home. Biro mo, nasa bahay na nga lang sila, naka-short sila, tapos nakahilata pa abang dumadal ng pagkakatipon. Tapos, pagka nag-aawitan, kung ano-anong ginagawa, uupo lang ng maayos pagka numero 1 na. Pagka malapit ng manalangin. Tapos yung mga kapatid na ordinary, pinagkakaitan ninyo at masyado ninyong inihigpitan. Ayun. Kaya, kagaya ng sinabi mo, si Sona, yes, hindi naman actually, yung sinabi nga, pinag-usapan nga namin ni Brad Elios, even sa iba-ibang religion, sabi ng Biblia kasi, where 2 or 3 gathered in my name, ano ba yung pangalan ni Kristo? Ang pangalan ni Kristo is pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig. So,
kung saan tayo nagkakatipon dahil sa pag-ibig, dumuroon ang pag-ibig. Dumuroon ang Kristo. Sapagkat sabi ni Kristo, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kaya tayo nag-uusap-usap ngayon, Sis Rona, and kaya nandyan yung mga kapatid na nakikinig ngayon sa atin, mga kapatid na nandyan, nakatune in kay Brother Elios and Brother Logix, because we want truth, and ang katotohanan na yon ay ang Kristo na katotohanan. Ayun, Sis Rona. Grabe bro, teka lang yung puso ko, Brad. Kanina pa ako, umiiyak eh. Ano muna tayo, tubig? sabi ko nga, sabi sa usapan natin, magtatawanan lang tayo. Oo, sabi ko, Brad, sa'yo, magtatawanan tayo. Kala ko comedy eh. Wala eh. Pag ganun talaga pala, pag magkapatid, diwa. Tapos, dundo, pag-ibig, talagang di mo pigilan, lalo na kung may nangyaring paghihinagpis din eh. Ayun, So, meron akong Sis Rona, meron akong bago ko makalimutan. Meron kasi, nag-note kasi ako sa mga sinasabi mo. Alam mo, kaya natin nararamdaman yung sakit. The very reason we are feeling the pain dahil sa pag-ibig. Tingnan mo, yung kapitbahay mo, suntukin ka, wala man. Walang bearing. It will not penetrate the inner core of your being. Pero bakit tayo nasasaktan? Bakit tayo bakit tayo nasasaktan? Kasi nga mahal natin yung nakakasakit sa atin. And mahal kasi natin yung kapatirang pinanggalingan natin. And until now, yung mga kapatid na naninira sa atin, mahal natin sila. Yung mga kapatid na sinasabihan tayong sa demonyo tayo, mahal natin sila. Kaya lang, hindi natin maipaliwanag sa kanila dahil ikinukulong sila ni Daniel Rason doon sa konsepto, doon sa idea na pag lumabas na, kalaban na yan Diyos. Which is mali po mga kapatid. Tandaan po ninyo, sa panahon ng mga apostol at ang kahuli-hulihang apostol na si San Pablo, meron pong nagsipag-exit during his ministry. Pero ang sabi niya, dalangin niya, doon sa mga nag-exit, particularly doon sa sambahayan ni Onesiporo, pagkalooban nawa ng habag ang sambahayan ni Onesiporo. Yung po palang totoong mangangaral na galing sa Diyos, ang kanyang dalangin, pati doon sa mga nahihiwalay, habag ng Diyos. Hindi condemnation. Exacto. Kaya mga kapatid, magunos dili po kayo. Kagaya ng palagi naming sinasabi. Minsan panahon na kasama niyo po kami. At hindi niyo po alam kung ilang baon ang hindi namin kinain para meron kaming maitulong. Kasi diba ko, sis Rona, first year college ako. Kaya ako naihalimbawa yung baon. Dahil na-experience ko kasi yun eh. Maraming pagkakataon na hindi ako kumakain. Nahihilo ako dahil tinitipid ko yung baon ko. Gusto kong makatulong sa gawain. Tapos, sasabihan ninyo kami sa demonyo. Masakit yun, masakit. Pero, ang sabi nga ng Panginoong Jesucristo, kung ako kanilang pinag-usig, kayo man ay pag-uusigin din. Kaya, nakahanda naman kami. Kaya lang, syempre, tao kami, minsan, merong nakakahulagpos na salita. Dahil nasasaktan din po kami, mga kapatid. Kung hindi po namin kayo mahal, wala kayong maririnig sa amin. Dead mahinamin kayo. The very reason why we feel pain, because we love all of you. Merong dito message si Brother Elios.
Sabi niya, spot on, Brad JR, love always, from Pose and Ponder. Yes, yung pong relihiyon na itinayo ni Kristo, na binili niya ng kanyang sariling dugo na nasa Gawa 20:28. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Meron pong sinasabi ang Biblia na pag-iingat sa sarili. Kaya nga ang turo, ang bilin ni San Pablo kay Timoteo, mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Kailangan pala yung mga ngasiwa sa kapatiran, maingat sa sarili at maingat sa turo. Bakit? Sapagkat sa paggawa mo nito, ang iyo ring sarili ang ililigtas mo, pati ng nagsisipakinig sa'yo. Merong kailangan pag-iingat eh. Bakit ka nag-iingat, Sis Rona? Dahil sa pag-ibig. Kasi hindi ka naman mag-iingat kung kung wala kang pag-ibig eh. Tama po. Yun, Sis Rona. Alam mo po, with all fairness, Brad, and para din sa alam din ng viewers, ako naniniwala ako na yung mga nag-exit din nung time ng pangangaral ni Brad Eli kung bakit kami umanib dahil sa pag-ibig eh. Nakita namin yung pag-ibig sa tinuturo niya. At gusto lang din namin na mas maramdaman pa yung pag-ibig na yun nung magkakasama. Kaya lang ho talaga, Brad eh. Dadating pala talaga sa punto na susubukin. Sinabi na rin pala na susubukin talaga ang iglesia. At ayan, nandito tayo ngayon na at least sabi ko nga po sa sarili ko din, awat tulong talaga ng Diyos naliwanagan na may mali ng turo. May mali na si tinatawid. At siguro na rin ho sa mga kapatid din na naglakas loob din kasing umalis din. And hindi ako nagkasalta para sa lahat. Pero dahil sa naramdaman ko rin na nadiwaan din namin yun. At kayo, gaya mo rin pa ng sinabi niyo, Brad, ayaw naming magaya doon na maging mapang-ibabaw, mapanghatol, at hindi umibig sa kapwa. Alam mo, Brad, sa pangkwento ko, kanina kasi, di ba syempre, medyo sumikat tayo, lalo na sa pagpa-podcast natin sa 3 platform. So, marami din akong nabasang comment. Tapos, may mga kapatid, may mga kaanib pa na humahatol sa akin na sinasabi nila nasa demonyo na ako. Tapos, tinalikuran ko ang aral, na tinalikuran ko ang iglesia ng Diyos. Sabi ko sa kanila, hindi ko tinalikuran ang iglesia ng Diyos. Tinalikuran ko ang iglesia ng tao. Ang ganda ng sinabi mo. Sige, go ahead, Sis Rona. Kasi pong iglesia ng Diyos nasa puso po natin yung Brad eh. Sabi ko, may kasulatan. Dala-dala natin ng pag-ibig. Ang Diyos, sinabi nga po ni Brad Eli po nito, may katutubong pag-ibig. Kumbaga nakalathala ang aral ng Diyos sa puso natin. So, sabi ko po sa kanya, alam mo Brad, yung aral ho, nandito ho yun. Sinusunod ho natin, lalo na ho nung nagpapaksa pa si Brad Eli, mas nakukuha mo yung diwa eh. Mas nakukuha, ako kasi yun sa akin, Brad, mas nakukuha ko yung diwa kung paano ako mas umibig sa aking kapwa. Kaya sabi ko, yan yung pananaw ko ngayon, kung paano ako magsalita, kung paano ako nare-relay yung mga information. Kasi dahil na din ho nga sa mga tinuro. Kaya sabi ko, alam ko pong hindi perfecto si Brad Eli, pero binago pa rin niya kasi yung buhay ko. Amen. Hindi ko alam siya personally, pero napabuti po ako, Brad eh. Yung magulang ko, laging sabi, anak, mas naging mapagmahal ka. Mas naging mapag-unawa ka. Mas naglingkod ka sa amin. Kasi yun yung aral to, Brad. Hindi mo pababayaan yung pamilya mo. Mas maglilingkod ka. Exactly. Nataliwas ngayon sa naitatanim ni Daniel Rason, pagka nag-ikitang yung mga magulang, kamumuhian mo na. Hindi yun, Brad. Napakamali. Kasi wala akong pag-ibig dun eh. Exactly. And sinabi mo na na hindi ako umalis sa iglesia ng Diyos. Umalis ako sa iglesia ng tao na nagpapakilalang Diyos.
dinagdagan ko. At merong isang exeter na isa sa mga pioneer na worker sa USA. Siguro hindi naman nalingid sa inyong mga kaalaman yung nirepost ko na post ni Brad Ace Abalos. Ang sabi niya doon sa kanyang post, I live not out of hate or not because of hate. I left because of hope or out of hope. Kung mapapakinggan po ninyo mga kapatid yung niya, very emotional yung kino-convey ng message niya. Na dati yung kapatiran is our safe refuge. Is our home. Yung safe refuge natin noon na kapatiran, siya ngayon yung umuusig sa atin. And masakit, sobrang sakit mga kapatid. Sabi nga ni Brad Joel Alfonso na diakono sa lokal ng Bambang. Namimiss ko po yung mga kapatid, sabi niya ganyan. To be honest, sabi ko kay Brad Joel, ako po, namimiss ko rin yung mga kapatid na nakaka-chat ko kasi meron ako mga close na mga kapatid na pag kumain ako dito, pag meron ako nakita mga lugar, agad sa na. Kaya lang, hindi na ma-share kasi binlock na nila ako. Namimiss ko sila. Namimiss ko yung mga kapatid. Ayun, si Rona. Kasalanan mo to, Brad Badong eh. Hindi kasalanan ko pala, nagsalita pala ako. Hindi naman natin pinag-usapan. Ang usapan natin, magtatawanan lang tayo eh. Hindi, nagtatawanan yung espiritu natin kasi, Brad. Kasi napagbubulay-bulayan natin yung mga nangyari. Kasi madalas naman ho yung tawa ho natin dito, lalo na ho sa meron ho kasi yung lundo eh. Meron kasi tayong klase ng tawa. Yung talagang tawa ng yung kagalakan ng puso. Meron naman ho kasi yung tawa na tinatago lang yung sakit ng puso. Exactly. So, yun po. Kaya kapag napapanood kita, Brad, sabi ko nga, ang daming sakit ng kapatid na to. Maraming siyang paghihinagpis sa iglesia. Kaya nga nung nakita ko yung comment, di ba may sinend ka yung comment kanina sa GC? Kasi nagsabi din ako, sabi ko, huwag niyo husgahan si Brad Badong. Kasi hindi niyo alam kung bakit siya ganyan. And ako, nadiwaan ko na yun bro, na ito yung isa sa mga kapatid na nagsumikap, napakatibay ng pananampalataya. Tapos, napag-alamang niloloko lang pala. Yes. Yung napakasakit. At yung pong feeling of betrayal, iba-ibang iba-ibang antas or level. Yes. At iba-iba yung coping mechanism on how you cope on the betrayal that you have felt. Tama po. Kasi ganito yung Brad parang ako sa tagal na nakikipagsalamuha ako sa tao, ilalagay po natin sa parte ng relasyon. So makita niyo naman po kahit yung mga hindi umanib, yung kung paano yung relasyon nila. Pag nakipag-break up sila sa taong minamahal talaga nila, tapos niloko sila, di ba maiba po napapariwara Naghahanap, nagiging babaero, nagiging lalakera. Tapos yung iba naman, ayaw na. Ayaw na nilang magkaroon pa ng another na jowa. Kasi nga, niloko na sila. Tapos may isa naman na susubok pa yan. Hahantay lang ng panahon, tapos susubok ulit. So, iba-iba ho talaga yung ginagawa kapag nasasaktan. And valid yung nararamdaman. Kasi masakit ang ganda talaga. nung sinabi mo na yun, na example. Ang ganda nung punto na yun. Sa relasyon, pagka nakaramdam ng matinding breakup, yung iba nagre-rebelde. Yung iba naman nananahimik sa isang sulok, nagiging matandang babae, matandang dalaga, matandang binata. Yung iba naman
magpapahinga lang at susubok uli. Pero still, iba-iba yung mga ano nila. Merong nagre-rebelde. Kagaya niyan, kagaya ng nangyayari sa ating mga kapatid. And siguro naman ang Diyos naman hindi naman siya ganoon kakitid ang utak para hindi niya maintindihan yung nararamdaman o naramdaman ng mga kapatid natin na naging ateista. Naunawaan yun ng Diyos. Naunawaan yun ng Diyos, Brad Badong. Kaya sa Bible, siyang may ibig, lahat ng tao maligtas. Walang nakalagay dyan siyang may ibig, lahat ng nasa iglesia maligtas. Nakalagay sa Biblia na siyang may ibig, lahat ng tao. Bakla ka, tomboy ka, etc., etc. Gusto ng Diyos maligtas ka. Ano man ang iyong relihiyon na pinaniniwalaan, gusto ng Diyos maligtas ka. So ngayon, bakit natin ikakahon yung Diyos sa isang sekta. Sa isang sekta. Exactly, sa isang sekta na kayo lang ang maliligtas, samantalang pagka tumingala ka sa langit, hindi mo ilan ba kayo nung hindi nyo nga naipanalo yung BH party list tapos kayo yung pupunta sa langit, kawawa naman kami. Di mas marami. Nanalo sila, bro. Nanalo sila. Nanalo ba sila? Oo, nanalo sila. Oh, nanalo pala sila. Oh, pala kayo. Baka naman. Pasensya na, bro. Nanalo sila. Pero hindi sila yung first place. Hindi sila yung first place. So, nanalo pa rin sila. Pero pinakaba lang sila. Pinakaba lang sila ng konti. Panalo, yung feeling mo natalo ka, pero at the end of the day, tatawagan ka, nanalo kayo. Ayun. So, kaya nanalo kayo, kaya hindi kayo nanalo, still, kokonti lang din yung miyembro ninyo, yung napakalaki ng langit. Ibig sabihin ba, mas nagtagumpay si Satanas kesa sa Diyos na makapangyarihan sa lahat? Kaya nga ang turo ni Brother Eli doon sa kauna-unahang SPBB sa Brazil, doon sa bundok, kung saan nagkaroon daw ng 7 sinag si Daniel Raston. Ang sabi niya, mas maraming maliligtas pala. Pero we cannot deny the fact na merong mapapahamak. Bakit? Bigyan mo, napakaraming binigay na chances ng Diyos sa'yo, tapos mas pinili mo pa na kumampi sa kalaban. Ngayon, baka nga sa mga member ng Satanic Church, may maligtas din Malay natin, di ba? Kasi lahat naman ng tao nadadaya. Lahat ng tao nadadaya. Ibig sabihin ba, kung mo nadaya, wala nang chance sa kaligtasan. Still, sabi ng Biblia, ang Diyos ang may ibig, lahat ng tao maligtas. Papaano? Sa pamamagitan ng pagkaalam ng katotohanan. Kaya alam nyo, mga kapatid, the fact na alam po natin yung katotohanan. Sino yung katotohanan? Si Kristo po yun. Yun yung pag-ibig na sinasabi po natin kanina si Srona. Meron tayong pag-asa sa kaligtasan na ibinibigay ng Diyos. Meron tayong pag-asa. Kaya nga sabi sa Biblia, walang awa sa hindi nagpakita ng awa. Ang awa ay lumuluwalhati sa araw ng paghukom. Merong mga member ng Satanic Church, naaawa din yan Merong mga ateista, naaawa din yan Ibig sabihin ba, maiimpyerno na yung mga malay natin. Biruin mo, ikaw nga nagpapakilala ka sugo ng Diyos, mas daig mo pa yung mga hindi naniniwala sa Diyos. Biruin mo,
pinagwawatak-watak yung pamilya. Masakit yun. Kasama mo yung mga magulang mo sa, sa isang bahay. Nag-exit yung yung mga magulang mo. Kaya nga, pagka naiisip ko yung yung umahagulgol na nanay na nakausap ko, hindi daw siya, hindi itsipwera lang daw siya nung kanyang anak na panatiko pa. But alam niyo po ba, yung pong sakit, tumatagos po dun sa kaloob-loob ang bahagi ng puso ko. It is unbearable. Kaya ganun, kapatid na Rona. And alam ko, malaking bagay ang itutulong mo ngayon, Sis Rona, sa battle na to. It is a battle between truth and lies. It is a battle between light and darkness. And it is a battle between God and evil. Good versus evil. And malaki ang bahagi mo dito, Rona. Pero 3 araw ka pa lang, ako mag-iisang taon na ako nagsasalita. Ako isang hamak lamang pong kapatid. I never treated myself on special. Gaya lang din po ako ng mga kapwa-kapatid, lalo na yung mga lumabas na nakaranas lang din ho ng ganitong sakit. Nakwento ko lang din po sa iyo, Brad. May isa po ko ditong nakausap kasi ako isang part din ng GC ng mga Exeter. So, kasi nga po, di ba, pag sabi ko nga po sa inyo, importante para ho sa akin yung pagkakatipon. So, maliban na nakakausap, maganda yung nakakahalubilo mo, yung kumakain kayo. So, nagtanong ako, sabi ko sa kanila, talaga, tara, labas tayo, kain tayo. Tapos sabi nung isang kapatid, sis, hindi pwede kasi ayaw ni Mrs. Sabi ko, bakit? Isama niyo si Mrs. Sabi niya, sis, ako lang ho yung nag-exit, si Mrs. nakaanib pa. Tapos sinabihan pa raw siyang demonyo. Alam mo ba, sinabi ko dun sa kapatid na yun, sabi ko, Brad, ligawan natin. Ano ba yung mga gusto ni Mrs. mo, alamin natin, pakainin natin. Ganun pa kami mag-usap. Hindi namin sinabi ng, ay naku, wala na yan, wala nang pag-asa yan. So, ayun, dun ko nakikita talaga yung diwa ng pag-ibig talaga, bro. Nung lumabas ako, totoo lang. Doon ko nakita na, wow, parang mas napalapit pa ako sa Diyos. Kasi, mas nakikita mo siya, yung mas lumalaki yung pag-unawa mo, lalo na't nang hindi pala dapat kinakahon yung pag-iisip natin sa interpretasyon ng nung ulo ng isang samahan. Exactly. Totoo Dapat yan. sabi, sorry po bro, di ba sabi po kasi sa Biblia na tayo'y magsuri kung tayo pa'y nasa pananampalataya. Assess yourself if you are in the faith. So, ayun po bro, parang yun lang po yung napansin ko din at ang isa pa, excited talaga ako pag may mga meet-up na. Siguro mas mararamdaman mo pa yung espiritu kasi yun yung nawala ho eh. Sorry po, Brad. Exactly. Meron lang akong babasahin comment dito from kapatid na Kira Yamato. Sabi niya, hindi po tayo exit sa aral ng Diyos. Nananatili tayo sa aral ng Diyos. Nag-exit tayo in connection ito doon sa sinabi mo kanina. Hindi tayo lumabas sa iglesia ng Diyos. Lumabas tayo dun sa iglesia na pinamumunuan ng tao. Tama po. Yun. Kasi yung Diyos, ang turo niya, pag-ibig eh. Itong nilayasan nating iglesia, ang turo niya, naka-disguise yung turo niya na puot doon sa pag-ibig. Madali namang ma-distinguish madali namang malaman, madali namang ma-discern. Kung sabi nung merong nagtanong, popular ito sa mga sa dati sa natin. Brother Eli, how do you know that you are rightly dividing the word of truth or not? Mga kapatid, madali lang pong i-discern, madali lang pong ma-distinguish whether Daniel Rason is rightly dividing the word of truth or not. Mararamdaman niyo po yun. Kaya nga tingnan ninyo mga kapatid, biruin mo, nagsilabasan yung mga kapatid, nag-exit yung mga magulang mo, tapos itinakwil mo. Are you
is your leader rightly dividing the word of truth or not? Kasi ang truth, si Kristo. Ano si Kristo? Pag-ibig. Pagka ang naitatanim sa iyo ay hindi nakatotohanan na pag-ibig na si Kristo, sino yon? Sabi nga ni madali lang yan dalawa lang ang puwersa. Katotohanan, kasinungalingan. Kadiliman, kaliwanagan. Kataan at kabutihan. Yun, ganun lang po. Walang in-between. Ayun, nag-exit kami. If you think na sa demonyo kami, napasama kami, dapat nga lalo ninyo kaming kaawaan. Sabi nga sa Biblia, inyong agawin sa apoy yung nag-aalinlangan, huwag ninyong pagtatalunan ng kanilang kahinaan, kundi inyong agawin sa apoy na inyong kahabagan, pati yung damit na nadungisan. Ganun po yung kadalisay, ang aral ng Diyos sa Biblia. Pero kakatuwa na ang ginagawa ninyo, you are persecuting us. Hindi po kami ang nagper-persecute sa inyo. Kaya po kami nagsasalita dahil po pinapasama po ninyo kami. Di ba, Sis Rona? Tama po dyan, Brad. Meron Sabi ko nga, sige po, bro, sige po. Kamukha mo si kahawig mo si Ritz Azul. Sabi nga daw po nila, kamukha ko si Ritz Azul. Hindi ako kakamali May nagsabi nga rin yung kamukha ko daw si Charis Pempenko Sabi ko talaga. Pero mas mas malaki yung resemblance mo with Sister Ritz Azul. Ikaw si Sister Ritz Yumanggi. Ang galing mo dun, bro. Ang galing mo dun. Di, kala ko papangalanan mo ako na Sis Ritz Rojo. Kasi pula. Kasi nakilala ako bilang pula kasi. Correct. Pero, yun talaga, Brad. Lalo na, di ba nga ako kasi hinahatulan na ho tayo. May nalala ko to na may isang taga-subaybay ko din. Supporter ko din Sabi niya sa akin, sis, tapos nagpakita siya sa akin. Sabi niya, sis, hinahatulan ka nito. Pakpak, puro mga screenshots. Pakpak, hinahatulan mo. Sabi ko sa kanya, samahan nawa sila ng Diyos. Hayaan mo na. Hayaan mo na. Kasi pananaw ho nila yun Diba nga kasi hindi nila nakikita ang ating nakikita. Exactly. Kasi darating din yan sa pagkaunawa sabi nga po. Exactly. Parang yung nasa parang yung isda na nasa loob ng aqua ng fish bowl. Tapos tinanggal mo yung isda doon sa fish bowl, nilagay mo sa ilog o sa dagat. Sabi niya, ang lawak pala ng mundo. Kasi doon na nandun siya sa fish bowl, ang akala niya, yung mundo niya. Ganun yung mas nangyari. Malawak pa. Ganun yung nangyari sa atin, Sis Rona. And actually, ganyan din yung sinasabi ko. Hayaan nyo po, matatauhan din po yan. Huwag ninyong papatulan yung anak po ninyo, kahit anak niyo po yan. Huwag ninyong lalo na kung magulang mo. Respeto na lang bilang delikadesa por tao na lang. Magulang mo yan. Respect their decision. Anyway, hindi naman tayo mabubuhay at darating sa kalagayang ito kung walang mga magulang na kumalinga sa atin. Di ba, Sis Rona? Tama. Tama po. Meron tayong magulang sa laman at magulang sa espiritu. Amen. So, nagpapasalamat pa rin po ako sa Diyos talaga doon sa mga naging magulang ko din sa espiritu. Mga gumabay din ho sa akin para mas maging matuwid. Meron pala akong gustong sa'yo. Ano yung iyong mensahe sa mga kapatid na mga nakasama mo sa lokal, nakasama mo sa bread, nakasama mo sa paglilingkod sa mga tungkulin na iyong kinabilangan when you are still active member of the church na pinanggalingan natin. Ano yung iyong mapapayo ngayon at masasabi mo
ano mo ito, it is your moment to convey yung gusto mong maiparating, Sis Rona. Oo. Sige po. Na nandyan pa na nagsasalita sa iyo ng masasakit na salita, at yung iba naman, they sympathize you. They empathize you. Go ahead, sis. Doon, sige po. Doon po sa mga humahatol sa akin, okay lang po yan. Pananaw niyo po kasi yan. And ang lagi ko rin pong pinapasabi din na pagtibayin niyo po ang inyong pananampalataya nang gayong maunawaan niyo po ang aking nakita. Para naman po dun sa mga nakikisampatya, salamat sa Diyos na naunawaan niyo po ako at samahan nawa po tayo sa araw-araw. Yun lang po, Brad. Ano naman ang iyong may message sa kabuuan ng Exiters community? When I say kabuuan ng Exiters community, nandyan na yung God believer pa rin at yung non-God believer na. Okay po. So, nauunawaan ko kayo mga kapatid, lalo na at may mga sarili-sarili tayong pamamaraan para mailabas natin yung paghihinagpis natin o kaya yung disappointment po natin sa pag-anib natin sa iglesia. Lagi ko rin pong sabi na huwag niyo pong sisihin ang inyong sarili. Bagkus nakita po natin ang pagkakamali, umalis ho tayo dun sa pagkakamaling yun. Nawa po, mas piliin nyo pa rin matuwid, ang matuwid na daan, at sana dumating sa panahon na makita-kita ulit tayo. Ayun, very straightforward na message sa mga kapatid natin, fellow Exiters. Let us always choose the right path. And nasabi mo rin yung path. Paakyatin natin yung ating mga big brother kasi nakaano sila ngayon sa atin. Brother Eros and Brother Logic, we are now giving you the time na tulungan niyo po kami. Mga big brother. Sabi niya na ni Brother Patless Pat, ni Brother Los, let's all remember kay Brad J. Arbadong, pwede kang magtanong. Tuloy lang natin. Laging may rason para magtanong kay Brother Badong. And through J. Badong, makikilala po ang mga rason sa mga sagot. Salute, Brad J. Badong. Ako po, hindi ko po tinitake ito very seriously, kapatid. Sabi ko nga sa kanila, natatawa ako. Very witty itong si mga big brother natin, si Brad Elios at saka si Brad Logi. And sabi ko nga, inyo mga kapatid, hindi ko po ito laban. Laban po natin itong lahat. Whether you are still believing in God or hindi na po kayo naniniwala. Alam po namin, kasama po namin kayo sa laban na ito. It's just so happen na magkakaiba na po tayo ng naging pananaw at prinsipyo sa buhay. But still in our heart, we all love you, mga kapatid. In the true meaning and the true essence of the word love. Brother Elios, umakyat ka nga po. Brother Logix, umakyat ka po dito. Kung po pwede lang po.